Kaugnay ng usaping impeachment, makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Good evening, Kong Terry. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Well, Kong, malapit na yung February 6. Ano na ba ang pinag-uusapan ng majority in relation to the impeachment of VP Sara? Actually, wala pa naman yung pinag-usapan ngayon. Ang mas concern ho ng Kamara ngayon ay yung pong resolution ng motion for reconsideration na hinain po ng Kamara sa Korte Suprema. Tingin ko yan po yung pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan kasi marami yung mga mareresolba pagka ho naayos yan. Siyempre, kung favorable po sa Kamara, wala na hong second impeachment complaint na kailangan pong gawin. Dahil yung Senado ho ulit yung magpapasya ng kanila pong next steps. Kung mag-archive sila ng impeachment complaint at magpo-proceed to trial. Siyempre, pagka ho hindi favorable sa Kongreso, yung pong MR, forced po kami na sundin yung pong mabagong standards na inilatag po ng Korte Suprema sa kakaroon po ng impeachment complaints sa mga impeachable officers. Kung kayo ho ang tatanungin, mas mabuti bang hintayin muna ang resolusyon ng Supreme Court bago magsampa ng panibagong impeachment complaint come February? Or sabi kasi ng iba, mas maigi pa rin na mag-file na tayo sa February. Huwag na nating hintayin, baka matagal pa ang desisyon ng Supreme Court. Well, papabayaan ho natin yung mga kababayan ho natin, mga House members na magpasya kung ano yung gusto nilang gawin sa Feb 6. So, ibig sabihin, magdedepende ho yung House plenary kung paano ho niya yan gagawin. Pero siyempre, habang nag-aantay din ho tayo, tingin ko kailangan ho mag-desisyon din ng Kongreso kung we will stick to the old rules on impeachment or we will adjust to the new standards that the Supreme Court would want us to implement kahit wala pa ho MR. So that will happen pagka siyempre meron pong pangalawang impeachment complaint na maifa-file po by the 6th of February. But you personally, will you support any move to file an impeachment against the Vice President? Pag-uusapan ho yan ng Kamara, So, we will look at each and every piece of evidence. Kasi totoo naman, wala naman masyadong nagbago mula po doon sa mga batayan po nung nakaraan. Usapin pa rin naman ho ito ng confidential funds at usapin pa rin po ito ng threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. So, we will make that determination as soon as the next impeachment complaint gets submitted to Congress. Okay, now ngayon may mga aligasyon kasi itong si Congressman Pulong Duterte na may niluto na yung supermajority kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Wala daw libreng pirma according to Congressman Duterte. Can you confirm this? Well, sa lahat, hindi naman ho ayat ang totoo. Wala naman ako narinig na ugong ng luto na. Ito pong impeachment complaint by the 6th of Feb, So, siya magbigay ng patunay kung ano ho yung sinasabi niya luto na po ito at ano yung sinasabi niya walang libreng pirma. At more importantly, para premature to actually even talk about these things kasi wala pa rin naman talaga impeachment complaint at this point. Hindi ba? Kaya nga, like what I've been stating, I think what is more important to the House at this point would be ano ho yung gagawin na ho ng Korte Suprema. Kaya nananawagan talaga tayo sa Korte Suprema in the next 2 to 3 weeks, hopefully, before the 6th of Feb, ma-resolve na po. Kasi syempre hindi naman po ito simpleng kaso lang at malaki po yung kaluwagan dito po sa mga pagpapasya ho ng Kongreso at Senado pagka ho ma-resolve na with finality ito pong kaso na ito. But what do you think is the motivation o agenda nitong si Congressman Pulong for issuing such a statement? Wala naman we don't want to conjecture po yung mga thoughts po ng mga kasamahan natin sa Kongreso. Pero we will respect, of course, yung kanyang mga pagtingin. Lalo tigit kapatid po niya yung pong nasasalang po sa usapin po na ito. But apart from the articles of impeachment na nabanggit mo na nga kanina, Kong Terry, ano yung impact ng testimonya ng di umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga kung isusulong ulit ang impeachment this February? Well, yan po yung pwedeng maging ikatlong batayan, ng pong third impeachment complaint. Pero siyempre, kailangan din ho ng mga dagdag pong detalye yung pong mga kongresista pagka inilatag yung bagay po na yan. Kasi siyempre, hindi ho pwede na uncorroborated din yung mga binabanggit po ni Ramil Madriaga. Ibig sabihin, even if it's something that has been made under oath, very important pa rin po na talaga hong nakabatay sa aktual na katotohanan at mga ebidensya at dokumento yung pong kanyang pong babanggitin. So, siyempre, whatever he says, whether it's an impeachment proceeding or an ordinary House committee, para pag-usapan po yan, siyempre it will be subjected to
strict congressional scrutiny. But as far as you know, ipapatawag ba itong si Madriaga sa Kongreso? Magkakaroon ba ng hearing in relation to what he said doon sa kanyang affidavit? Well, antayin ho natin kung meron na makafile po na House resolution. No? So, ang expectation ho natin dyan, pagka may ganyan mga filing, pwede ho ma-refer yan to the Quadcom. Kasi basically intersectionality yan ng mga criminal syndicates tsaka government activities. So, pwede ho ma-refer. Pero I think at this point, wala pang House resolution. So, antayin po muna natin yan. Si Congressman Erice naman, nabanggit niya na posibleng magkaroon din ng impeachment complaint laban sa Pangulo. In your personal assessment, may patutunguhan ba ito kung sakali? Well, very big din actually mga binabanggit ni Congressman Erice with due respect to him, of course, no? Kasi hindi rin niya naman mapangalanan kung sino yung magka-file at ano yung mga aktual na batayan aside from yung binabanggit niya pong betrayal of public trust. No? So, I don't think we undertake impeachment on the basis of opacity. Hindi ba? So, I think we'd like to get a little bit more details, no? Kung ano ho yung magiging batayan ng impeachment against the president and who the complainants will actually be. But of course, we know that it's a numbers game, Kong, ano? And do you think, kung sakaling mapupush ito, may numero ba para i-impeach ang Pangulo? Well, firstly, I don't even want to talk about the numbers kasi what's more important is not the numbers. What's more important is basically whether or not there's a substance to the complaint. And I think dapat yun muna yung pag-usapan. So, dulo na yun eh. Kumbaga, that is the cart before the horse, no? So, ipakita muna nila yung complaint. If it actually exists, what is the basis of it, and who are the actual complainants. Hindi ba ililihis sa Kong Terry ng usaping impeachment, whether kung sa presidente o sa vice president, yung focus sa flood control scandal? Kasi some say na wala pa nga nakukulong na mga politiko, panibagong Pandora's box na naman yung bubuksan through this impeachment sa presidente at sa vice-presidente. Hindi naman. Pwede naman hong umiral at magpatupad ho no, nung pag-iimbestiga kasabay po ng impeachment proceedings. No? Kumbaga wala naman, hindi naman ho, isa lang ho yung palabas na talagang binabantayan po ng mga kababayan ho natin. Ibig sabihin, in as much as very important po yung pagpapanagot sa flood control controversy, very important din po yung mga pagpapanagot sa mga impeachable officials po natin. Whether Vice President yan, or President yan, or kung sino pa hong mga iba pang mga impeachable officials. So, ibig sabihin, wag po nating pagbanggain ito pong mga proceedings po na ito. Last year, Kong, naging mainit yung usapin sa naging direksyon ng investigation ng House, particularly sa inyong committee, no, sa public accounts. Anong masasabi nyo na may mga ilan na kayo mga kasamahan sa Kamara ang na-freeze ang mga assets gaya ni Congressman Guardiola at yung magkapatid na Yap at posibleng makasuhan na rin daw sila? Well, syempre yan po yung logical consequence, no? Nung pong lahat ng proceedings sa House at sa Senate at syempre sa ICI at sa Ombudsman. No? So, tingin ko naman handa ho yung mga kasamahan ho natin sa Kongreso na harapin yung mga kailangan ho nilang harapin. But I think more importantly ho, and we are raising yung alarm, doon po sa sinasabing recantation po ng mga supposed mga involved, no? Dito po sa flood control scandal, particularly dito po sa Bulacan. Kasi, syempre, kumbaga, una sa lahat, kahit mag-recant sila, tingin ko tuloy pa rin yung kaso. Pero syempre, we have to raise a bit of concern, no? Na inaatrasan na ho nila yung mga previous statements po nila, supposedly, with a new affidavit. And we'd like to see that affidavit. Although yung sinabi ng Ombudsman ata, wala, and ang DOJ, wala pa atang ganong recantation na ginagawa po itong mga personalities po na ito. Okay. Mapunta tayo doon sa sinasabi niyo pong mag-request kayo ng copy ng Cabral files. Ano bang ibig sabihin nito, Kong? Itutuloy niyo na ba yung investigation sa lower house sa flood control scandal? Well, hindi naman. Siyempre, we wanted to get the Cabral files lang. Yung kasi yun yung from the DPWH kasi yun yung most authentic record, no? So, magpapahingi ho kami, magre-request kami actually na kopya mula sa kanila. Pero it doesn't mean na we will start kasi ang position ho namin yan for as long as the ICI subsists, we remain indefinitely suspended, no? Pero, siyempre, getting the Cabral files po kasi officially will provide us some direction also on what other things that we can actually do. No? So, at ano pa yung mga iba pang reforms na pwede ho namin ipatupad. Pero ito namang pag-request nyo ay hindi naman offshoot ng palitan nyo ng pahayag ni Congressman Leon Leviste. Hindi naman. Actually, deemed irrelevant naman na ho siya kasi nag-convey na ho yung DPWH.
ng mga files nila, ng mga computation nila to the Ombudsman. So, I think as far as the Ombudsman is concerned, yan na yung most authentic, most accurate representation ng mga files na binabanggit po ni Undersecretary Cabral. Okay, just to clarify, nakapag-request na po kayo o magre-request pa lang? At kung This nakapag-request week, na, ay... within this week, we will clarify. okay. We will request with the DPWH. Okay, maraming salamat. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.